Isang magandang araw po muli sa inyong po lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon at sa mga minamahal nating mga kaibigan na patuloy pong nakikinig at sumusubaybay po sa ating gawain. Nais ko pong welcome po ang bawat isa sa atin sa ating gawain po ng Prayer Shop, Sweet Hour of Prayer. At nawa ang atin pong gawain o gagawin po ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito ay magiging matamis at masamyong handog po sa ating buhay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. At simulan po natin ang ating gawain sa isang panalangin at pagkatapos po nating manalangin ay awitan po natin ang ating Panginoon. Samahan niyo po sa panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po sa araw na ito, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa inyong Panginoon sa isang oportunidad at isang pribilehiyo na ipinigay sa amin upang manalangin, Panginoon. Samahan niyo po kami, patnubayan niyo po kami sa aming pag-aawitan. Nawa kayo po ang patuloy na mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Numbers chapter 6 verses 24 down through 26 says, "The Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you, and give you peace." The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. The Lord agrees. May this be our prayer. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening,
generation, and your family, and your children, and their children, and their children. Amen. 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 Let's sing for the last time. Amen. 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 Mga kapatid, tayo po'y dumako po sa pakikinig ng salita ng Diyos at sisikapin ko pong maiklian ito dahil ito po ay isang devotion. Kung natatandaan niyo po nung first Wednesday of the month of August, ay naibahagi ko po sa inyo yung patungkol po sa pananalangin para sa ating buhay. At syempre po, napakahalaga po ng panalangin. At marahil wala po sa atin ang hindi na nanalangin para sa kanyang sariling buhay. At doon po sa ibinahagi ko po sa inyo sa aklat ng mga awit, chapter 27, makikita po natin doon na itong si Haring David ay kanyang ipinananalangin ang kanyang buhay. At sa panahon ng krisis sa kanyang buhay, ay malakas ang kanyang loob upang manalangin dahil alam po niya na ang Diyos lamang ang kanyang kaligtasan at kalakasan. Na anumang sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos ang ating kalakasan, siya ang ating kaligtasan. At ang Diyos ay mas malaki kaysa problema ang kinakaharap natin. Kaya kaibigan, kapatid, ano man yung problema na pinagdadaanan mo ngayon, lagi mo pong tatandaan, na ang Diyos po ay mas malaki, mas makapangyarihan kaysa problemang kinakaharap mo po ngayon. Sa talatang 4 hanggang 10, nais ko pong basahin po sa inyo. Kaya isang bagay lang ang aking hiniling. Ito po ang sabi po ni Haring David. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan, sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Verse 6, matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y iniaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, sagot ko'y nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin mag-aaruga. Mga kapatid, paano po ito nagawa ni David? Paano po siya nakakapanalangin ng mayroong lakas ng loob sa kabila ng maraming problema na kanyang kinakaharap? Bakit po? Dahil po, alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinananalanginan. At sa mga talatang ito, makikita po natin na si Haring David po ay nananalangin para sa kanyang sarili in a different way. Pinananalangin niya yung pang-araw-araw na lakas sa kanyang buhay. At lumapit po siya, mga kapatid, sa Diyos nang may iisang hangarin. Doon sa talatang 4 hanggang 6. Sabi niya, kaya isang bagay lang ang aking hiniling. Ano daw po ito, mga kapatid? Mga kaibigan, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Templo ng Diyos habang buhay. Bakit daw po? Upang
kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Now, iisa lang ang kaniyang hangarin, ang kaniyang layunin. So, ano pong itinuturo nito sa atin mga kapatid sa tuwing tayo ay nananalangin? So, we must come to God with singleness of desire. Ano mga kapatid? Parang ganito yan. Gusto po kitang tanungin. Mga kapatid o kaibigan. Kung hihiling ka, kung may hilingin ka sa Diyos na isang bagay, ano po ito? Kung may hilingin ka sa Diyos sa isang bagay, ano po ito? Ikaw po ang makakasagot niya. Si Haring David, ano po ang kanyang hiling? Ang tumira sa templo niya habang buhay o sa templo ng Diyos habang buhay. Naalala niyo po ba mga kapatid si Haring Solomon? Nung tinanong siya sa Diyos, humili ka sa akin kung anong nais mo. Ano ang kanyang hiniling? Karunungan. Bakit karunungan? Upang mapangunahan niya ng maayos ang mga anak ng Diyos at nagustuhan ng Diyos ang hiling ni David. Hindi siya humiling ng pera, hindi siya humiling ng kung anuman, kundi karunungan. Kung nagustuhan ng Diyos ang hiniling ni Haring Solomon, sa tingin ko po, mas nagustuhan ng Diyos ang hiling ni Haring David. Bakit po? Kasi ang hiling po ni Haring David, ang tumira sa templo ng Diyos habang buhay upang makita ang kagandahan ng Diyos, upang mapagmasdan ang kagandahan ng Diyos at doon ay hihingi siya ng patnubay. Ito po ang isang bagay na nais ni David. Ano mga kapatid? Yung tumira sa presensya o sa templo ng Diyos. Siya ay very passionate sa kaniyang hiling. Nasubukan ni Haring, bakit po ganun na lamang kalakas ang kaniyang pananampalataya? Dahil po nasubukan ni Haring David ang kabutihan ng Diyos sa kaniyang buhay at siya ay uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Wala nang pwedeng ipalit pa doon para kay Haring David. Ang mapagmasdan ang kagandahan ng Diyos. Hindi ho pwedeng palitan ng kagandahan ng tanawin. Of course, yun ay creation ng Panginoon. Wala na siyang ibang hiling, kundi upang mapagmasdan ang kagandahan ng Diyos. Kaibigan, kapatid, ikaw, ano ba ang nais mo hilingin sa Diyos? Ano? Si David po, ang kaniyang nais ay ang mamalagi sa presensya ng Diyos. Hindi po ito literal mga kapatid. Natitira siya sa templo ng Diyos. Ang ibig po niya sabihin ay ang mamalagi sa presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito po ang kanyang nais. Hindi po pwedeng paghiwalayan ito. Ang pagnanais na mamalagi sa presensya ng Diyos ay hindi po ibig sabihin na lalayo ka sa presensya ng iyong kapwa mananampalataya. Dapat magkakasama po ito mga kapatid. Hindi po pwedeng paghiwalayan. Dahil ang nagnanais mamalagi sa presensya ng Diyos ay nagnanais din na maka-fellowship ang kaniyang mga kapatid sa Panginoon. Kapwa mananampalataya, kapwa anak ng Diyos. Kaya sa sitwasyon po natin ngayon mga kapatid, isang magandang pagkakataon na mamalagi sa presensya ng Diyos at patuloy na makikipagkapatiran. Kaya patuloy po tayong sumasamba sa Diyos na buhay. Every Sunday, alas 9 ng umaga. Kaya sa mga kapatid po natin na hindi po nakakapakinig, ini-encourage ko po ang bawat isa. Ito po hindi po para sa akin, kundi para sa inyo. Na sabay-sabay tayong sumamba sa Diyos alas 9 ng umaga. Hindi na po natin kailangan mamasahe, bumiyahe papunta sa church, sa chapel. Nandiyan lang po tayo sa ating tahanan. Patuloy po tayong makikipagkapatiran sa pamamagitan ng Zoom. At maraming salamat po sa mga kapatid po natin na nag-i-sponsor po
Monthly, yung ating account sa Zoom po ay monthly po yan. Hindi na ho yan napuputol. Unlimited ho yan. 7 ho ang pwedeng mag-host po na gumamit niyan. Basta related po sa gawain ng Panginoon. Ang ladies po, mayroon silang small group. Every Saturday ng gabi. At saka every Sunday after worship service, merong fellowship. Ang M4 po ay 1 p.m. po kami. 1 p.m. po tayo mga kapatid, mga kalalakihan po sa CBN. Pwede pong sumali dito ang kahit sino sa ating fellowship. Every Sunday. Ang youth po, meron po sila Saturday. Alam ko, ang singles po, ay meron din po silang fellowship. Kaya tuloy-tuloy po kayo. Tuloy-tuloy po tayo. Napakahalaga po nito. Bakit gano'n na lamang po ang pagnanais ni Haring David na mamalagi sa presensya ng Diyos? Meron po dalawang dahilan. Sabi nga doon sa awit, kay sarap damhin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig ng Diyos, ang mamalagi sa presensya ng Diyos. Dalawang dahilan, upang tingnan at makita ang kagandahan ng Diyos. Yun po yung una. Kapag pinag-usapan po natin ang kagandahan ng Diyos, hindi po ito pisikal na kagandahan. Hindi po pisikal na kagandahan ang aking tinutukoy. Kapag pinag-usapan po natin ang kagandahan ng Diyos, we speak of God's character, kung sino siya, kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Yung kaniyang pag-ibig, yung kaniyang kabanalan, yung kaniyang kapangyarihan, kaniyang katapatan, yung kaniyang justice, yung kaniyang habag, His kindness, His grace. Napakagandang karakter. Yun po yung nais ni Haring David na masilayan, mapagmasdan sa Diyos. At paano mo makikita ang kagandahan ng Diyos? Makikita mo yan sa kaniyang salita. Kaya huwag po nating kaligtaan ang makinig, manood po tuwing Sunday 9 a.m. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pakikipagkapatiran, tingnan mo ang kagandahan ng Diyos. Ituon mo ang iyong paningin sa Diyos. I-enjoy natin yung ating sweet fellowship sa ating Diyos. Ito'y isang bagay na kapag meron ka nito, ay hindi ka na maghahangad pa ng ibang bagay sa iyong buhay. Amen? Alam niyo po mga kapatid, kaya sa totoo lang ngayon, virtual po tayo. Yung iba nag-iisa sa bahay. Yes, naintindihan ko po kayo, namimiss niyo ang mga kapatiran. Pero isang na-realize ko po, na kapag ikaw ay nag-iisa sa bahay na sumasamba sa Diyos, wala kang ibang makikita. Hindi mo makikita yung mga kapatid mo kung anong suot niya, anong itsura niya, anong buhok niya, anong kulay niya. Hindi mo maririnig yung kapatid mong umaawit during worship time, praise and worship na medyo sintonado ang boses. Hindi ho ba? Kapag ikinag-iisa sa bahay na sumasamba sa Diyos tuwing Sunday alas 9 ng umaga, ang makikita mo ay ang kagandahan ng Diyos, His character. Wala kang ibang maririnig kundi ang boses ng Panginoon. Sa totoo lang, advantage po ito. Yes po, mas ma-appreciate mo, mas mararamdaman mo kung sino ang Diyos, mas makikita mo siya. Walang disturbances sa iyong paligid. Hindi mo makikita kapag may isa, yung song leader medyo sintonado kunti, may isang tumugtog, medyo nagkamali, hindi mo na mapapansin yon. Si pastor medyo narong grammar, hindi mo na mapapansin yon. Kung ang nais mo, ang desire mo, ang layunin mo, pagnanais mo sa tuwing sumasamba ka sa Diyos ay ang makita ang kagandahan ng Diyos. Ano-ano nga po yung kagandahan ng Diyos? His character, His holiness, His justice.
His love, His power, His mercy, His kindness, His grace. Di ba po mga kapatid? Ito yung isang bagay na kapag meron ka nito, ng ganitong desire, ay hindi ka na maghahangat pa ng ibang bagay sa buhay mo. Amen? Ang sabi ni Jeremy Taylor, sabi niya, the new person in Christ o creature asks nothing of God but to enjoy God. Ang isang taong binago ng Diyos ay isang bagong tao, bagong nilalang. Wala na siyang ibang hihilingin pa sa Diyos, kundi ang i-enjoy niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Sabi pa ni King David, gusto niyang hanapin ang Diyos, di ba? He wants to seek God in His temple. Yung salitang seek dito ay ibig sabihin po, yung gusto niya is to inquire. Ano? Ibig sabihin, gusto niya rin David na makita o tingnan ang kagandahan ng Diyos at gusto din niyang mag-inquire sa Panginoon. Mag-inquire, Lord, ano ba? Kalooban mo ba ito? Hindi yung basta-basta na lang po tayo gumagawa ng mga bagay na darating ang panahon, masusumpungan mo na hindi pala kalooban ng Diyos. Bakit tayo pumupunta sa church nung wala pang pandemya? Ha? Bakit po tayo pumupunta sa church nung wala pang pandemya? Ay para ba kay pastor, kay kapatid na ganito, makita ko si ganito? Hindi ho ba? Bakit ba tayo umaawit sa Diyos? Ba hindi naman tayo pumupunta sa church para kung sino. Nawa, ito po ang magiging laman ng ating puso kapag bumalik na tayo sa normal. Kapag mayroon na tayong face-to-face, pupunta ako sa church dahil gusto ko pong makita ang kagandahan ng Diyos sa aking buhay. So mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, nais ko pong putulin po sandali ito. Sa atin pong pagtatapos sa mga sandali po ito, ang dalangin ko po, nawa'y baguhin ng Diyos ang ating desire. Bakit tayo nagfe-fellowship? Diba ano? Bakit tayo sumasamba? Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo umaawit? Bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit excited ako every Sunday, 9 a.m.? Sana po. Alam niyo po, kung ang desire natin ay ang makita ang kagandahan ng Diyos, siguro lahat tayo ay manunood, sasamba, makikinig sa atin pong pananambahan every Sunday. Di ba? Lahat tayo dumaan sa pagkabinata, sa mga may asawa, o sa mga kabataan ngayon. Di ba, pag nakita mo yung, ang ganda nung may crush ka, ang ganda. Di ba, excited ka lagi makita siya, gusto mo lagi siya makasama. Na dapat, yung turing naman natin sa ating Diyos ay mas higit pa doon. Ang makita ang kagandahan ng Diyos na every Sunday, wow, excited ka, makikita ko ang presensya, ang kagandahan ng Diyos. So mga kapatid, I do hope and pray na mas, kumbaga, baguhin pa ng Diyos ang ating desire kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Bilang pagtatapos po, tayo po sandaling manalangin bago po tayo makapakinig ng isa pang awit. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat sa iyong salita. Salamat o Diyos dahil binago niyo po yung heart's desire namin, yung laman, ng aming puso, yung aming pagnanais kung bakit kami sumasamba sa inyo. Ang dalangin ko po, tulungan niyo po kami, Panginoon, upang may apply ito sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Prayer is a way of communicating to God. It is also a way of asking Him for help. Every time we need this provision,
and every time we are struggling for something. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and oft escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I'll cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. So mga kapatid, tayo po ay lumako naman ngayon sa ating prayer time. Pero bago po tayo tumungo doon sa ating prayer time, ay nais ko pong magbigay uli ng paalala po sa atin, announcement sa ating lahat, na sa Sunday po ay first Sunday of September, kaya meron po tayong Lord's Table. Kaya sa inyo po mga tahanan, ay handa niyo po ang inyo po mga elemento na gagamitin po para sa ating Lord's Table. Ano po mga kapatid? Kaya abangan po natin yan sa Sunday. At ngayon po tayo po dumako po sa ating prayer time. Yung ating mga prayer items ay naka-flash po dito sa ating screen. Meron din po dyan sa ating group chat, sa prayer net at saka sa ating CBF bulletin. Ano ho? So, ang gagawin po natin, pagkatapos ko pong manalangin dito, hindi po ibig sabihin na closing na ho ito. Hindi po ibig sabihin na kapag nag-pray po ako ngayon, ay tapos na tayo lahat. Ano ho? So pagkatapos ko po mag-close ngayon sa panalangin, ay inanyayahan ko po na tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Ano ho? Pagkatapos ko po dito ay magpipray din po kami sa bahay. Ano? Habang kami po ay makikinig o nakikinig, pagkatapos po naming makinig, ay sabay-sabay din po kami. Ini-encourage ko po, kung kayo po ang ama ng tahanan, ay ilid niyo po ang inyong pong pamilya upang sabay-sabay kayong manalangin. Kung ang nanay naman ang siyang Kristiyano sa tahanan, ay kayo po ang manguna, kung sino man, ano po mga kapatid. At ang ginagawa po namin sa bahay ay nagse-sharing time kami, kaming buong pamilya, bago po kami nagpe-pray. So nasa inyo po yon kung gusto niyo pong gawin din. So ibigay po natin ang ating time sa ilan po natin sa ating sabay-sabay na pananalangin. So hindi po natin kinakaligtaan ang pananalangin, ano ho, kasi ito po ang pinaka gawain talaga natin sa araw na ito. Kaya magbigay po tayo ng sapat na panahon, ng quality time sa ating pananalangin po sa araw na ito. So tayo po ay manalangin mga kapatid. At maraming salamat po sa bawat isa po. Let's pray. Panginoon, pansamantala po naming i-close po ang gawain ito, bagamat ang pagkatapos po nito ay magpe-pray po kami sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon.
Kitalain ko po, naway patuloy kami maglaan sa pananalangin. Yun ang nga pong pangunahan ng bawat isa sa kanya-kanyang tahanan at pagpalain. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. For our Community of Biblical Faith announcement, all our brothers and sisters in CBF are encouraged to attend the live streaming of our prayer meeting every Wednesday at 5 p.m. on our Facebook page, CBF Livestream. Let's continue to focus on Jesus and be strong in faith. Trust in God always. See you all on our prayer meetings. Keep safe and God bless.